Limang tahimik na putok ang bumasag sa katahimikan ng isang paradahan sa Kyiv. Pagkatapos humupa ang alikabok, natagpuang patay ang komandante ng Ukrainian Secret Service or Security Service of Ukraine, si Ivan Voronich. Isa itong malaking kawalan para sa Ukraine. Ngunit agad itong napaghigantihan ng bansa. Halos kaagad, nagpadala si Putin ng isang hit squad sa Ukraine para patayin si Voronich. Ngayon, winasak na ng Ukraine ang buong assassination team na yon. Maraming tanong ang iniwan ng pagkawala ni Voronich tungkol sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine. Nangyari ang pag-atake ng Russia noong ika-10 ng Hulyo. Palabas si Voronich sa isang gusali, may dalang mga bag, nang biglang may lumapit na lalaki sa kanya. Walang gulo ang naganap, nabigla ang miyembro ng Security Service of Ukraine, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mamamatay tao na bunutin ang baril na may silencer at magpaputok ng 5 beses sa biktima. Nagkaroon ng kagulo matapos ang insidente. Habang inilaan ng Security Service of Ukraine ang pinakamagagaling nilang tao upang alamin ang mga mamamatay tao at kung paano nila nalapitan si Voronich. Pinagdugtong-dugtong ang mga impormasyon. Iniulat ng Columbia Broadcasting System News na natuklasan ng Security Service of Ukraine na binigyan ng mga tiyak na koordinado ang mga mamamatay tao tungkol sa kinaroroonan ni Voronich. Maaaring may nag-leak ng impormasyon mula sa loob ng Security Service of Ukraine. Maingat ang mga mamamatay tao sa kanilang pagkilos. Minanmanan nila si Voronich ng ilang araw o linggo para matukoy ang kanyang pang-araw-araw na schedule at mga madalas niyang daan ng ruta. Marahil ito ang nagtulak sa kanila papunta sa paradahan malapit sa gusaling tirahan. Nakibahagi rin ang pulisya ng Kiev sa investigasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga espesyal na opisyal, tagapagsanay ng aso at iba pang tauhan sa pinangyarihan ng insidente upang kumuha ng posibleng ebidensya. Nagbibigay ang Euromaidan Press ng karagdagang detalye. Sinabi nito na personal na pinangasiwaan ng hepe ng Security Service of Ukraine, Teniente General Vasil Malyuk, ang investigasyon ng kanilang organisasyon. Inutos niya na hanapin ang dayuhang grupo ng mamamatay tao habang pinapanood ang lihim na investigasyon ng kanyang organisasyon gamit ang mga kontra-intelihensyang pamamaraan upang matukoy sila. Nagtago ang mamamatay tao ng sandali, ngunit nahuli rin. Noong Hulyo 13 kumalat ang balita na nakuha na ng Security Service of Ukraine ang kanilang target o mga target base sa investigasyon. Sa inilabas na closed circuit at abasa puting exact circuit television footage tungkol sa pag-atake kay Voronich, isa lang ang nakitang nagpaputok ng baril. Lumabas na isang banyagang mag-asawa na kumikilos sa utos ng Federal Security Service ng Russia or Federal Security Service ang nagkaisa upang hanapin ang komandante ng Security Service of Ukraine at nagplano ng kanyang pagpatay. Ang kanilang mga pangalan ay Zakhani Gulalizade, ipinanganak noong 1981 at Namin Gulieva, ipinanganak 10 taon pagkatapos. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, hindi pa opisyal na inanunsyo ang mga pangalang iyon. Gayunpaman, ilang oras lang matapos ang asasinasyon, inilabas ang wanted alerts para sa dalawa na nagpapahiwatig na sila ang target ng Security Service of Ukraine at hindi nagtagal ang Security Service of Ukraine para tanggalin sila. Matapos ang kanilang investigasyon, na-corner ng Security Service of Ukraine ang dalawa sa isang taguan sa Kyiv. Nagkaroon ng barilan. Napatay sina Gulalizade at Golieva. Kinumpirma ng Security Service of Ukraine ang tagumpay ng kanilang kontra-opensiba sa kanilang pahayag noong Hulyo 13. Ngayong umaga, isinagawa ang isang espesyal na operasyon kung saan nagsimulang manlaban ang mga miyembro ng Agent Combat Group ng Federal Security Service ng Russian Federation. Napatay sila ng isang lalaki at isang babae ayon sa pahayag ng Security Service of Ukraine tungkol sa pagpatay sa tagapagtanggol ng Ukraine. Inatasang subaybayan ng supervisor ang opisyal ng Security Service of Ukraine alamin ang pang-araw-araw nitong schedule at ruta. Ibinigay ng mga Ruso sa mga pumatay ang koordinado ng isang taguan na mayroong baril na may silencer. Ipinapahiwatig ng pahayag na ito ay isang maayos na binalak na operasyon. Kahit na maraming pagkakamali ang intelihensya ng Rusya sa digmaan sa Ukraine, ipinakita nito ang kanilang kakayahan kapag tama ang kanilang hakbang. Pero agad na tumugon ang Ukraine. Kung umaasa man si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na makakauwi ang kanyang mga tauhan para sa mga susunod na misyon, nawala na ang mga pag-asang iyon. Sinigurado ng Ukraine na alam nila ito. Matapos i-anunsyo ang tagumpay ng operasyon, nag-post ang Security Service of Ukraine ng video sa X kasama ang isa pang pahayag. Mas nakakakilabot ang nakita sa dulo ng video. Umusog sa gilid ang miyembro ng Security Service of Ukraine na nagbibigay ng pahayag. At sa isang iglap, nakita natin ang dalawang bangkay. Napatay sa engkwentro sina Gulalizade at Golieva, ang dalawang mamamatay tao, matapos salakayin ang kanilang pinagtataguan. Ito ay halimbawa ng lihim na digmaang nangyayari sa pagitan ng Ukraine at Russia. Bagamat ang pangunahing labanan ang laman ng mga balita dahil sa mataas na bilang ng mga nasawi, mayroong digmaang nagaganap sa likod ng mga eksena
sa pagitan ng mga lihim na serbisyo ng bawat bansa. Ang Ukraine ang nananalo sa digmaan, na may mas maraming matagumpay na asasinasyon na tatalakayin pamamaya sa video. Gayunpaman, kamakailan lang ay ipinagmamalaki ng Rusya ang kanilang malaking tagumpay sa pagsubok na pabagsakin ang Ukraine. Oo, agad na gumanti ang Ukraine, pero mararamdaman sa buong bansa ang pagkawala ni Voronezh. Bakit? Si Voronezh ang utak sa likod ng maraming tagumpay ng Ukraine laban sa Rusya kamakailan. Si Voronezh ay higit pa sa isang karaniwang opisyal ng intelihensya na nagtatrabaho sa loob ng Security Service of Ukraine. Siya ay isa sa mga nangungunang espiya at pinakamagaling na operatiba ng intelihensya ng Ukraine. Sa ulat tungkol sa asasinasyon niya, binigyang buod ng Euromaidan Press ang mga tampok sa kanyang karera. Nagsimula ang karera ni Voronezh sa Security Service of Ukraine noong kalagitnaan ng dekada 90 na tila isang spy thriller. Sa mga unang araw, pinamunuan ni Voronezh ang isang unit na nakipagtulungan sa CIA na tumanggap ng suporta mula sa American Secret Service. Dahil sa suportang iyon, nakapagpamuno si Voronezh sa mga asasinasyon ng ilang mahalagang proxy commander ng Russia na nagpapatunay na nakapagdulot na siya ng malaking pinsala sa bansa. Noong 2016 ang unit ni Voronezh ay lumahok sa pagpatay kay Arsen Pavlov, isa sa mga asasinasyon na iyon. Tinatawag ding Motorola, si Pavlov ay isa sa mga proxy commander ni Putin na nagtipon ng mga pro-Russian separatists sa Donbas. Nang simulan ng Russia ang kampanya nito ng agresyon laban sa Ukraine noong 2014 na patay si Pavlov 2 taon matapos. Salamat sa unit ni Voronezh, nawalan si Putin ng isang mahalagang leader sa isang rehiyon ng Ukraine na patuloy niyang inaangkin bilang bahagi ng Russia sa gitna ng kanyang malupit na pananakop. Bukod pa rito, kaunti lang ang nalalaman tungkol kay Voronezh na hindi na nakakagulat. Bilang pangunahing opisyal ng intelihensya ng Ukraine, karamihan sa kanyang ginawa ay mananatiling lihim. Kailangan iyon para maprotektahan ang mga lihim ng Ukraine laban sa mga kaaway. Ngunit may isang bagay pa tayong nalalaman tungkol kay Voronezh na maaring magpakita kung bakit siya ang pinili ni Putin bilang target. Si Voronezh ay mahalaga sa pagsalakay ng Ukraine sa Kursk. Noong Agosto 2024 nakagawa ang Ukraine ng nakakagulat na kontra pagsalakay sa Russia 2 linggo matapos tumawid sa hangganan. Ayon sa mga ulat, nasakop ng Ukraine ang 823 pamayanan ng Russia at mahigit 450 milya kwadrado ng teritoryo nito. Galit na galit si Putin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may bansang matagumpay na sumakop sa lupa ng Russia mula noong World War II. Matagal bago kumilos ang leader ng Russia ukol dito. Noong huli ng Abril lamang ipinahayag ni Putin na napaalis na ng Russia ang Ukraine mula sa Kursk. Naging malaking kapalit ito para sa Russia. Ayon sa Ukraine, 62,000 at 400 sundalo ang napatay sa panig ng Russia sa kontra-opensiba nito sa Kursk Oblast. Isang mabigat na dagok sa militar ng Russia. Maaaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang opensiba ni Putin sa Sumy ngayong tag-init. Critical si Voronezh sa lahat ng ito. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, ayon sa Euromaidan Press, si Voronezh ay kumilos sa gray zone sa pagitan ng mga frontline. Naging kahihiyan para kay Putin ang nangyari sa Kursk matapos ang unang pagtawid sa hangganan na pinangunahan niya na naglatag ng pundasyon para sa isang mahalagang sandali sa digmaan. Matinding daguok ito sa imahe ng isang malakas na leader na pinaghirapan niyang buuin. Nailantad din ang masasamang taktika at kawalan ng kakayahan ni Putin na ipagtanggol ang mga hangganan ng Rusya. Ito rin ang kauna-unahang seryosong pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Rusya. Isa rin itong operasyon na nagbigay sa Ukraine ng kinakailangang kalamangan laban sa Rusya. Ginawa rin nitong katawa-tawa ang mga sinasabing pulang linya ni Putin ayon sa Euromaidan Press. Inilantad ng opensiba ang mga nuklear na banta ng Rusya na ipinakitang ito ay hungkag na pananalita upang manipulahin ang suporta ng kanluran sa Ukraine. Matagumpay ang operasyon sa pagpapatawa sa mga pulang linya ni Putin. Ayon sa isang analyst, walang sumunod na nuklear na paglala. Kinamuhian ni Putin si Voronezh at ang taong Security Service of Ukraine dahil sa pagpatay nito isa sa kanyang mahahalagang tauhan sa Donbas. Lumala pa ang galit na iyon matapos ang fiasco sa Kursk. Matagal nang inaasahan ni Putin ang asasinasyon noong Hulyo 10. Malinaw na naghintay ang leader ng Rusya hanggat kinakailangan upang makaganti sa isa sa mga pangunahing utak militar ng Ukraine. Mabilis na tumugon ang Ukraine sa pagpatay sa dalawang responsable sa pagkamatay ni Voronezh. Gayunpaman, hindi maikakaila na sa palitang ito, tila lumamang ang Rusya. Ayon sa Ministry of Defense ng bansa, higit 103 milyon na sundalo na
ang isinakripisyo ni Putin para unti-unting makuha ang teritoryo sa Ukraine. Ano ang kahalagahan ng dalawang buhay kung mawawala naman ang isang pangunahing utak militar ng Ukraine? Ito ang implikasyon nito sa digmaan. Ang pagpaslang kay Voronezh ay nagpapakita na tumitindi na ang tinatawag na shadow war sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi basta-basta ang komandanteng ito na pinatumba ng Russia. Isa siya sa mga pangunahing operatiba sa loob ng Security Service of Ukraine. Isang batikang sundalo na pinagkakatiwalaan ng Ukraine para magpayo at magsagawa ng mga mahalagang lihim na operasyon. Ayon sa Euromaidan Press, ang paglala ay hindi nangangahulugan ng pagbabago sa mga patakaran ng anino ng digmaang ito, anuman ang mga iyon. Ang mga patakarang iyon ay nagbago ng ilang beses sa paglipas ng digmaan at patuloy na magbabago sa hinaharap. Mahalaga ang pagkamatay ni Voronezh sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagtagumpay ang Russia na mapatay ang isang mahalagang target. Nasira ng Russia ang mga depensa ng Ukraine. Dahil dito, nalaman ng Ukraine na may mga Russian operatives sa kanilang teritoryo. Marami rin silang itatanong, lalo na kung paano nalaman ng mga operatiba kung nasaan si Voronezh sa simula pa lang. May tumagas bang impormasyon sa loob ng Security Service of Ukraine? Posible bang may mga taga-Russia sa Kiev na hinahanap si Voronezh? Sinuwerte lang ba na may operatibang Ruso na nakakita kay Voronezh kaya naging matagumpay ang tangkang pagpatay sa kanya? Maaaring di na malaman ng publiko ang mga sagot sa mga tanong, ngunit hahanapin ng Security Service of Ukraine sa Ukraine ang mga ito habang sinusubukang ayusin ang anumang butas sa kanilang seguridad. Yun ang nagbigay daan para mangyari ang pagpatay. Ang pagkawasak ng grupo ng mga Ruso pagkatapos ng pagpatay ay maaaring makatulong sa pagsara ng mga butas, pero kailangang gumawa pa ng mas marami ang Ukraine. Ayon sa United Press International, nagpalitan ng suntok ang mga lihim na serbisyo ng Ukraine at Russia noong Hulyo 10 hanggang 13. Ang Ukraine ang nagbigay ng pinakamatinding dagok sa lihim na digmaan sa ngayon. Itinuro ng United Press International ang Operation Spiderweb, isang malalimang pagsusuri sa hindi kapani-paniwalang operasyon ng Ukraine na nagpalala sa lihim na digmaan, na tinalakay natin ng detalyado sa video. Sa pambihirang planong pag-atake na iyon sa teritoryo ng Russia, nakapuslit ang Ukraine ng mga first-person view drone papasok sa Russia at ginamit ang mga ito para atakihin ang 4 na paliparan nito. Nagkahalaga kay Putin ng $7 bilyon at pagkawala ng ilang bomber at spy plane ang Operasyon Spiderweb. Hindi tiyak kung may kaugnayan si Voronezh sa Operasyon Spiderweb. Maaaring hindi na ito makumpirma kailanman. Pero dahil sa kahalagahan niya sa maraming misyon ng Security Service of Ukraine, malaki ang posibilidad na gusto rin siyang gantihan ni Putin dahil sa nakakahiya niyang pagkatalo. Lalong tumindi mula noon ang palitan ng ganting aksyon ng espiya sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ilang araw matapos ang Operation Spiderweb, naglabas ang Federal Security Service ng press release na nagsasabing marami silang inaresto, kabilang ang pagkakahuli sa isang ahente ng Security Service of Ukraine na nagtatrabaho sa Crimea. Ayon sa kanila, nagpaplano raw ang ahenteng iyon na gumamit ng improvised explosive device para magsagawa ng paninira. Nagpapadala ng mensahe ang Russia sa Ukraine dito. Oo, maaaring tinamaan ito ng matindi ng Ukraine sa Operation Spiderweb, ngunit mas lalo lang pinag-iigihan ng Federal Security Service ang kanilang mga hakbang dahil dito. Bilang tugon sa pagsubaybay sa mga operatiba ng Ukraine sa teritoryo ng Russia o sa iligal na pag-angkin at pagsakop sa Crimea, nagpadala rin ang Ukraine ng sariling mensahe. Noong Hunyo 3, inihayag ng Security Service of Ukraine ang pag-aresto sa isang Federal Security Service agent na nagtatrabaho sa Kharkiv, Ukraine. Base sa press release ng Security Service of Ukraine, nakapasok ang operatiba sa hanay ng militar ng Ukraine at nagsilbi bilang miyembro ng isang assault brigade sa ilalim ng National Guard ng Ukraine. Nagdulot siya ng malaking pinsala sa papel na iyon. Sinabi ng Security Service of Ukraine na inayos ng ahente ang mga airstrike ng Russia sa sariling mga lokasyon ng unit niya. Bilang platoon commander, ibinigay niya sa mga mananakop ang mga koordinado ng staff, training center, at reserve point ng kanyang unit militar. Dapat ding ipasa ng kaaway na asset sa kanyang handler ang mga listahan ng mga opisyal ng brigada at detalye ng lakas ng brigada mula kumpanya hanggang batalyon. Nahaharap sa habang-buhay na pagkakakulong ang nahuling operatiba ng Rusya. Mula sa unang bugso ng mga pag-aresto, inilalantad na rin ng Security Service of Ukraine at Federal Security Service ang iba pang pagkakahuli ng mga operatiba ng kanilang kalaban. Ayon sa Federal Security Service, noong Hunyo 10, napigilan nila ang pag-atake ng isang Ukrainyanong ahente sa isang pagtitipon ng mga sibilyan. Sinabi ng Ukraine na nahuli nila ang 57 anyos na lalaki na nagmamanman ng mga airbase para sa Russia bilang tugon. Isang babae kasama sa paggawa ng mga improvised explosive device
para sa pambobomba ng sasakyan, nahuli. Kasunod nito, ang pagpigil sa karagdagang pambobomba, pag-aresto sa mga ahenteng pinaghihinalaang nagtagas ng impormasyon at iba pa. Sumabog ang shadow war na matagal nang isinasagawa sa likod ng mga eksena. Si Voronich at ang hit squad na pumatay sa kanya ay mga bagong karagdag sa mahabang listahan ng mga biktima. Nag-aalala ang Ukraine sa paglala ng pagtatangka ng Russia at Ukraine na atakihin ang isa't isa sa mga gray zone, malayo sa mga frontline. Sa huli, sila ang nangunguna sa shadow war sa kasalukuyan. Maliban sa Operation Spiderweb, mas maraming tagumpay na pagpatay ang nagawa nito kumpara sa Russia. Ayon sa mga ulat, dapat tandaan na hindi opisyal na inaako ng Ukraine ang mga asasinasyong ito, kahit na halos sigurado na sila ang nasa likod nito. Ang Ukraine ang nagpatumba sa isang kilalang general ng Russia gamit ang car bomb sa Moscow noong Abril, na nagdulot din ng sunog sa sasakyan. 4 na buwan bago, isa pang pagsabog sa Moscow ang pumatay sa isa pang general ng Russia. Noong 2024, pinatay ng Ukraine ang pinuno ng unit ng kemikal na armas ng Russia na si Igor Kirillov gamit ang bombang itinanim sa isang scooter. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, inamin ni Putin na pumapalya ang panloob na seguridad ng Russia dahil sa napakalaking ataking iyon. Hindi natin dapat hayaang mangyari ang ganitong malaking pagkakamali. Naging pattern na ng digmaan ang pagpatay ng Ukraine sa mga mahalagang tauhan ng Russia, habang hindi gaanong nagtatagumpay ang Federal Security Service ni Putin. Maaaring dahil mas binigyan ng grupo ng atensyon ang nabigong pagsisikap nitong protektahan ang mga general ng Russia, o dahil hindi ito nakapokus sa mga pag-atake sa Ukraine. Nang pinatay si Voronich, inilipat ng Federal Security Service ang kanilang focus, lalo nang mababahala ang Ukraine sa katotohanang nagawang makalusot at kumilos ng grupo ng mga asasin ng Russia sa loob mismo ng Kyiv. Hindi ito isang pasaway na operatibang kumikilos sa harap ng labanan, kung saan mahirap matukoy ang kanilang kilos. 2 o higit pa sila. At lahat ay kumikilos sa Kyiv upang subaybayan at alisin ang isang target. Hindi natin dapat kalimutan na napuksa ng Ukraine ang grupong iyon na nagpapakita ng lakas ng kanilang intelihensya. 3 araw lang ang kinailangan nila para matukoy at matunton ang mga lokasyon ng Russian hitmen habang sinusubukan nilang tumakas sa Ukraine. Maaaring napatunayan ng Russia na kaya nitong magsagawa ng mga operasyon sa antas ng kasopistikaduhan na hindi pa nito naipapakita noong pagsalakay ni Putin. Subalit gumanti ang Ukraine at naghiganti. Malamang magpapatuloy pa ito. Nais ng Ukraine? Nagantihan si Putin sa pamamagitan ng pagpatay ng isa pang general nito bilang kabayaran sa pagkamatay ni Voronich. Hindi sapat ang pagkamatay ng mga pumatay sa komandante ng Security Service of Ukraine. Posibleng sa lalong madaling panahon, makaririnig tayo ng isa pang matagumpay na operasyon ng Security Service of Ukraine na magpapabagsak sa isa pang mahalagang personalidad ng Russia. Tungkol naman sa Security Service of Ukraine, kailangang itanong, ano ang ibig sabihin ng pagkawala ni Voronich para sa grupo? Tiyak na hindi magugulo ang Security Service of Ukraine. Bagamat malaking dagok ang pagkawala ni Voronich, napatunayan na ng grupo nang paulit-ulit na sila ay napaka-epektibo. Gayunpaman, mararamdaman pa rin ang pagkawala niya. Ayon sa Euromaidan Press, ang dekada ng karanasang operasyonal ni Voronich sa grupo ay hindi mapapalitan. Napatunayan niyang maraming beses na alam niya kung paano tapusin ang mga gawain. Inaasahang itataas ng Ukraine ang seguridad para sa iba pang mahahalagang operatiba ng Security Service of Ukraine at titiyakin na ligtas si Pangulong Volodymyr Zelensky. Pero mananatiling epektibo ang Security Service of Ukraine patunay na naalis lang nila ang assassination team ng Russia. Ang tagumpay ni Putin ay malaki ngunit pansamantala lamang. Darating ang paglala ng shadow war at umaasa ang Ukraine na ang labang ito ng panlilinlang at lihim na aksyon ay papabor sa kanila. Marahil ay matutulungan ang tagumpay ng Ukraine ng access na ibinigay ng Japan sa isang matang nakakakita ng lahat sa kalangitan na nagpapahintulot dito na subaybayan ang galaw ng mga tropang Ruso. Panoorin ang aming video tungkol sa malaking hakbang ng Japan at mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga update sa digmaan sa Ukraine.